Ang Biblia, transparent yan. Lahat ng nakasulat dito, walang inilihim. Walang pong cover up sa Biblia. Ano po? Kaya sinabi rin po ang mga pagkukulang pagkakamali ng tao. Ano po? Upang sa pamamagitan ng pagbasa nito, pagkatuto natin, mga kapatid, maiba po natin yung ating course. Maiba po natin yung ating daan. Sabi ng salita ng Diyos, ang Biblia ay transparent sa lahat. Ang lahat na nakasulat dito, walang inilihim ang Diyos, kundi ipinahayag dito ang mga sumusunod. Ito po ang laman ng Biblia. Una, ang laman po ng Biblia, kalooban ng Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, gawa sa chapter 13, verse 22, kung bakit niya inilagay si David na hari ng Israel, kasi siya yung gagawa ng kalooban ng Diyos. Ano po? Kaya, yung laman po ng Biblia, mga kapatid, hindi po kalooban ng pariyan, hindi po kalooban ng pastoryan, kalooban niya ng Diyos. Pangalawa, layunin ng Diyos, yung purpose ng Diyos. Ano ang layunin ng Diyos? Yung nga po yung purpose of driven life. Yung paglalang ng Panginoon, mamaya po natin i-discuss ito. Number 3, yung magiging bunga ng lahat ng ginagawa ng tao. As I have said, wala pong cover up sa Biblia. Yung masamang ginawa ng tao, mga kapatid sa Biblia, kagaya po ng unang-unang tao si Adan, ipinahayag po sa Biblia. At kung ano po ang naging bunga nito. Okay? Letter A, pabuti at matuwid. Ipinapahayag po yan, magiging bunga. Letter B, masama at ito. Yan po yung pang-tatlo. Pang-apat, matuwid na paghatol ng Diyos. Yung laman ng Biblia, ito po yung verdict, ito po yung paghatol ng Panginoon na matuwid. Mababasa po natin sa aklat ng Revelation niya, napakaraming passages sa Biblia, sabi ng mga angel of God, lalo po mga kapatid sa Revelation 16, matuwid ang iyong paghatol o Diyos. Sa Panginoon, kagaya ng narinig natin kanina, sa Diyos wala pong itinatanging tao. Malaman po natin yung kanyang righteous judgment. Makikita natin yan, Romans chapter 2, verses 1 hanggang verse 11.